Please turn your Bibles to Galatians chapter 4, verses 8 to 11. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Ye observe days and months and times and years. I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Bakit ka babalik sa dati mong pagkakagapos? Alam po ninyo, noong year 1863, nilagdaan po ng Pangulong si Abraham Lincoln ng Estados Unidos ang Emancipation Proclamation. Na ang ibig sabihin, in so many words, sa mata po ng batas, malaya na ang mga African-American slaves o noong panahon na yon ay tinatawag na mga Negro slaves. Ngunit ang malungkot po, marami pa rin po sa kanila ang nagpatuloy na namuhay na para bang sila'y alipin pa din. Ang ilan pa nga po nanatili, hindi umalis, hindi lumabas sa mga hasyenda na kanilang pinanggalingan. At tila baga ayaw nilang i-assume fully yung freedom na ibinigay na sa kanila. Meron ng proclamation, malaya na kayo. Hindi ninyo na kinakailangang mamuhay pa sa pagkaalipin. Yung iba, na paniwala ng kanilang mga dating amo, na totoo, wala naman kayo talagang karapatan Kaya dahil doon, nalalagay sila at patuloy na nalalagay sa isang malungkot na kalagayan na patuloy silang namumuhay sa pagkaalipin na para bagang walang nagbago. Miserable pa rin po sila. Well, ganyan din po mismo ang warning dito ni Apostle Paul sa ating text. Sa pamamagitan po ni Kristo, pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan at mula sa dating paraan ng ating pamumuhay. Yan ang dahilan. Bakit niya tayo iniligtas? At bakit niya pinarana sa atin ang muling kapanganakan or regeneration? Pero ang malungkot, madali pa rin po tayong matukso na bumalik sa mga dati nating nakagawian. Bumalik sa empty rituals, bumalik sa self-reliance o paglalagak ng pag-asa sa sariling gawa para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po, dahil dito, nananatiling walang kahulugan o kabuluhan ng buhay ng marami. At higit pa po roon, ang lalo pa pong mas malungkot, nandun palagi yung posibilidad na tayo'y patuloy na maglingkod sa mga Diyos-Diyosan na dati po nating mga pinagpapahalagahan. Doon nga tayo mismo hinango Oh? Pero bumabalik tayo doon sa mga dati nating pinipintakasi. Alam naman po natin na walang ibinibigay na kahulugan sa buhay natin yan Empty ang pangakong binibigay noon. Pero hindi natin namamalayan, bumabalik tayo doon.
Patuloy po tayong nag-aakala na itong mga hindi naman tunay na Diyos, magbibigay sa atin ng kagalakan, somehow magpagbibigay sa atin ng kapayapaan, kasiyahan. Ngunit sa huli, alam natin mga kapatid, o kung hindi na natin naaalala, pinapaalala ko, walang kapangyarihan ang ating mga dinudiyos na hindi tunay na Diyos na makapagbigay ng tunay na kaligtasan at makapagbigay ng tunay na kahulugan ng buhay. Wala. Bibiguin ka lang. Wala. Ano po ang sabi ni Paul? Going back to our text. Verse 8, Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them, which by nature are no gods. So ang ginagawa ni Paul dito, binabalikan niya, saan ba kayo galing? Ano bang kalagayan niyo noon? Bakit parang gusto niyong bumalik doon? Ito mismo mga kapatid ang ipinapaalala ni Paul sa mga Galatians tungkol sa kanilang nakaraan. Bago po nila nakilala si Kristo, sila'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Hindi sa kilala intellectually, hindi nila siya kilala relationally. Wala silang kaugnayan sa Kanya. Gentiles po sila, pagans sila. Wala silang nadaramang pag-ibig sa tunay na Diyos. Wala silang nadaramang pagpapahalaga sa tunay na Diyos. Hindi nga sila nananalig sa Kanya. Sabi ni Paul, diyan kayo galing Hindi nyo iniibig ang Diyos. Hindi kayo nananalig sa Diyos. Hindi nyo pinagpapahalagaan ng Diyos. Hindi nyo kilala. Hindi nyo alam kung gaano kahalaga ang Diyos. At yan hayag. Yung resulta niya na hayag. Hungkag o empty ang buhay nila. Bago po nakilala ng mga Galatians ang ating Panginoon, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan tulad ni na Zeus, Hermes, Cybele. Pinaniniwalaan po nila na ang mga Diyos na ito ay may control. Kaya patuloy silang nagpapahalaga sa mga Diyos-Diyosan dito. Dahilan doon sa kanilang maling pag-iisip na itong mga Diyos-Diyosan na ito, hindi tunay na Diyos, may control sa kalikasan, kasaganaan, fertility, protection. Ang mga Diyos-Diyosan ito ang pwedeng magbigay sa amin ng kasaganaan. Ang mga Diyos-Diyosan na ito ang pwedeng mag-ingat sa amin mula sa kapahamakan. Kaya kailangan naming magpahalaga sa kanila. Yun yung dati nilang takbo ng pag-iisip. Kaya dahil po ito, nahulog sila dito sa tila baga endless cycle ng buhay, na walang katapusang nagsisikap sila na bigyang kaluguran ng mga Diyos-Diyosan na ito. Nag-aalay po sila ng mga sakripisyo sa temple, naglalaan sila ng mga senserong debosyon. Talagang pinakikita nila kung gaano sila kasinsir sa kanilang huwad na Diyos. Walang pinagkaiba sa nangyayari ngayon, hindi po ba? Halos handang gawin ang lahat basta yun ang debosyon nila. Aakyat sa pinakamataas sa bundok, parurusahan ng sarili, kainitan ng araw ay maglalakad ng nakaapat, hindi kakain ng ilang araw, marami pang iba. Sinasaktan nga po nila pa yung kanilang sariling katawan. Ang tinatawag na self-mutilation. Lalo na dito para dito sa Diyosa na si Cybele. Sinasaktan nila yung sarili nila. Sa pag-aakalang sa ganung paraan, malulugod nila itong mga peking Diyos na ito. Ano ang dahilan? Kung malulugod namin sila, poprotektahan kami, pagpapalain kami, iingatan kami. Ngunit ipinapaalala po ni Paul sa kanila,
precisely mula sa ganong klase ng buhay, iniligtas sila ng Diyos. Hindi na sila alipin ng mga huwad na Diyos. Pinalaya na sila upang ano? Anong dahilan bakit pinalaya? Upang mabuhay para na sa tunay na Diyos. Di ba yan ang sinasalamin ng 1 Thessalonians 1:9? Ang sabi doon, ito ang testimony ng mga Thessalonians For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you. Naging bantog ang mga Thessalonian believers dahil hayag yung kapangyarihan ng gospel sa buhay nila. May pagbabago talaga. Naging kasabihan sila, nabalita sila. May nangyayari dito sa mga ito. Tayo po ba, paano tayo nakikilala ng mga taong nakakakilala sa atin? Paano tayo nakikilala ng ating mga kamag-anak? Ng ating mga kapitbahay, ng ating mga katrabaho? Anong patotoo meron tayo? Muli, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Muli, hindi ka pwedeng mabangga ng 10-wheeler truck at tatayo ka lang parang walang nangyari. 10-wheeler truck pala ang pinag-uusapan natin. Ang nakabangga mo, ang nakaharap mo, ang nagkaroon ka ng personal encounter ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa at wala lang nangyari. Nagpatuloy ka lang sa dati mong buhay. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi. Hindi ikaw ang Diyos, hindi ako ang Diyos. Siya ang Diyos. O pwede pong hindi tayo makarelate sa una. Maaaring sasabihin po natin, hindi naman tayo sumasamba sa mga graven images. Hindi naman tayo nagsusunog ng offering sa altar para sa kanila. Pero kung tutuusin po, mga kapatid, marami pa rin pong Diyos na pinananaligan ang mga tao ngayon. Walang pagkakaiba. Nandyan ang Diyos ng pera o salapi. Inuubos mo ang lakas mo, talino mo, oras mo, para magkamal tayo ng more na salapi. Hindi para sa Diyos, para sa sarili nating comfort and joy and satisfaction. Wala ang Diyos sa eksena. Kagaya ng mga Galatians prior to their regeneration. Nandyan ang pagtatagumpay. Alam nyo, yung pagtatagumpay parang droga yan. Hindi ka masasapatan. Nakatikim ka ng konti, you want more and more and more. Naalala ko yung aking kumparing taga Pampanga na politiko. Sabi niya, pare, ang politika pala parang buni. Pag dumarating na yung panahon ng politics, nangangati ka, gusto mo, lalaban ka na naman, uubos ka na naman ng pera. At ganyan ang pagtatagumpay, mga kapatid. Kung hindi tayo magpapakatalino, kakainin tayong buong buo, lalamunin tayong buong buo ng halimaw ng pagtatagumpay. Nandiyan ang kasiyahan, nandiyan ang sexual desires, o maging ang self-image natin. Lahat ng yan pwedeng maging Diyos at umalipin sa atin. Gumugugol po tayo ng oras, salapi, lakas, at minsan po pati relationships ay nakukompromiso kung hindi man tuluyan na isasakripisyo para sa mga Diyos-Diyosan na ito. Para lang mapanatili natin o para hindi mawala yung inaakala nating nakukuha natin mula sa kanila. Let's take self-image for example. Kung ang lahat ng oras natin, ginugugol natin sa pagpapaganda, muli, hindi yun masama sa sarili niya.
Pero kung kinukupitan mo na, yung para sana ilaan mo sa Diyos at sa gawain ng Diyos, para ka lang manatiling maghanda, then something is very, very wrong. Kung ang lahat ng oras natin, salapi natin, nauubos na sa pag-gym, o di kaya naman sa effort nating magpakita ng quote-unquote perfect life sa ating social media. Napaka-possible po maging sentro na ng buhay natin ang self-image. Pagka may kinalaman sa pansarili nating kagustuhan, nauunahan mo pang magising ang manok. Gusto mo Pero pagdating na sa totoong mahalagang mga bagay, ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos, hinihila mo ang mga paa mo. Pinipilit mo ang sarili mo. Dahil kung magpapakatotoo ka lang, kung magpapakatotoo lang tayo, wala naman talaga tayong panlasa sa Diyos. At yan mismo ang sentro ng mensahe ni Paul. Hindi natin sinasabing masama itong pagpapaganda o kaya naman ay pagpapanatiling malusog sa ating mga sarili. Napagagalitan na nga kaming mag-asawa ng aming mga anak sapagkat ang tangi namin exercise and ganun. Mula sa plato, tungo sa bibig. We love to eat. Really. I mean, bisyo yan ng buong family. We really love to eat. Gusto namin mahanap ng lugar na pwedeng kakainan. Muli, hindi yun masama at dapat talagang mayroong panahon para sa ating gawaing pangkalusugan. Kahit nga yun, binanggit sa Biblia, hindi po ba? 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profits, may profit. Pero ano sabi? For bodily exercise profits or profited little. But godliness, yun yung sinasabi kong tamang pagtitimbang But godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Doon may paling. Hindi balansyado. Puro tungkol lang sa buhay na ito ang pinaglalaanan ng isip at oras ng marami sa atin. Ang nakalilimutan natin ay yung may kinalaman naman sa kaugnayan natin sa Diyos at sa walang hanggan. Tulad po ng mga Diyos-Diyosan sa panahon ng mga Galatians, ang self-image ay hindi makapagliligtas at hindi makapagbibigay ng kahulugan ng buhay. Pero ultimately, ang idudulot lang nito sa atin, kung yun na lang ang focus ng ating isip, pagkadismaya po, kawalan, at minsan nauuwi pa po sa depression. Paul says, brothers and sisters, by nature, they are not gods. In other words, idols are not real. They do not exist as true gods. They are weak, they are powerless, they are worthless. They cannot hear your prayers. They cannot save your soul. And they cannot give you lasting joy. And most importantly, they cannot fulfill what they seem to promise. They may look powerful, they may appear to offer happiness, prosperity, security, but in the end, they fail. They will only disappoint, brothers and sisters. Why? Because they are not the creator of all things. They are simply things He, our sovereign God, has made. And to worship them is to bow down to emptiness. Oh, mga kapatid, he who has ears, let him
here. Sana dalangin ko, habang inihahanda ko tayo hanggang kaninang umaga, yan ang dalangin ko, Panginoon. Ang salitang ito walang buhay sa sarili niya. Ipangusap po ninyo, Panginoon. Alisin mo yung blinder sa mata ng mga kapatid, namin lahat. Pakita mo sa amin, Panginoon, muli at minsan pa ang iyong hindi matutumbasang kagandahan at muli mo kami akitin. Muli mo kaming akitin palapit sa iyo. So muli binalikan ni Paul ang kanilang nakaraan. Diyan kayo galing Isang malaking kamangmangan kung gugustuhin niya naman bumalik dyan. At mula doon ay ipinarealize niya o tinatangka niyang iparealize sa mga Galatian believers, sino na ba kayo ngayon? Ano na ba kayo ngayon? Dahil sa kaugnayan nyo kay Jesus Christ. So basahin natin ang verse 9. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again? Nakikita niyo ba yung parang sense of frustration ni Paul, kung hindi man surprise? How turn ye again to the weak and beggarly or elementary ABC? To the weak and beggarly elements whereunto you desire again to be in bondage? Mga kapatid, halos nararamdaman natin ano po, yung pagkadismaya ni Apostle Paul. Siguro po kung masisigawan lang niya sila, kung hindi lang siya nagsusulat po ng epistle to the Galatians, kung actual at verbal, baka sumigaw si Paul Ano ba? How can you turn around? How can you go back? How did you get everything turned so upside down? Ye have known God, di ba? Nakilala niyo na ang Diyos. Bakit umiikot lang? Bumabalik na naman kayo. Muli, bago nila nakilala si Kristo, nabuhay ang mga Galatians sa isang culture na puro idolatry. Puro paganistic rituals and rampant immorality. Ang mga gawa ng laman o works of the flesh na binanggit ni Paul doon sa Galatians chapter 5, yun yung normal life nila prior to Christ. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, para laging may kaaway, laging galit, laging ang gusto, patayan. Walang kapayapa, walang kahinahunan. Selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. Tapos dinagdag niya pa, I warn you. Sino kausap niya? Mga professing believers in Galatia. And yet, ano sabi niya? I warn you that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So halos, reading between the lines, parang gusto mong isipin na nakikita siguro ni Paul na unti-unti yung mga describe natin na o describe niya dito sa Galatians 5, nakikita niya na naman unti-unti. Kalatang immorality, idolatry, selfish ambition, etc. Sabi ko kanina, bahagi ito ng kanilang araw-araw na buhay. Normal yan noon Ang unregenerate life po nila ay umiikot lamang sa pagsamba sa mga huwad ng mga Diyos. Biyag po sila ng desires ng kanilang laman. But Paul showed a sharp contrast from the old life of darkness to the new reality of being known of God. In Christ, brothers and sisters,
They were set free from the emptiness of idols and the meaninglessness or the meaningless way of living in sin. The grace of knowing God brought them acceptance as His children. Woo! Yun yung identity na nila. So pinapaalala ni Paul, hindi na kayo alipin ang lahat ng yan. Mga anak kayo ng tunay, buhay, banal na Diyos. May identity crisis siguro ang marami sa kanila at ang marami sa atin. Ano sabi ng Galatians 4:6? And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Anak ka na ng Diyos na buhay at banal. The grace of God, or the grace of knowing God, brought them not only acceptance as His children, but security in His grace. And the fruit, all you have to do is to read on, doon sa Galatians 5:19, then 22. The fruit of the Spirit replacing what? The works of the flesh. Ano dapat ang pagkakilala ng mga Kristiyano? Love, joy, peace. Kung dati, morality, selfish ambition, ngayon, love, joy, peace. Hindi pwedeng mix, halo-halo. Marahil hindi pa perfect ang buhay natin, pero pinabago tayo araw-araw. Hindi ka nakagaya ng dati. Yan ang malinaw at yan ang tiyak. Where once there was chaos and disappointment, now there is peace, joy, and eternal hope. Napansinin po natin, going back to Galatians 4:9, binigyan din po ni Paul na mas mahalaga kaysa sa pagkakilala sa Diyos. Ang mas mahalaga doon ay matutuhanan tayo ay nakikilala ng Diyos. Maganda yung nakikilala mo ang Diyos, pero may mas malalim pang dapat pinanggagalingan yon. Nakikilala ka ng Diyos. Ibig sabihin po, ang kaligtasan nagsisimula po sa divine initiative. Ang Diyos ang kumilala, ang Diyos ang humirang, ang Diyos ang tumawag sa atin. Amen? Yan basically po ang itinuturo din ng Romans 8:29. Remember? Bago pa man tayo lumapit sa Kanya, tayo ay una nang nakilala ng Diyos. Whom He did foreknow, He also did predestinate. Whom He predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. Bago natin nakilala ang Diyos, siya ang unang nakakilala sa atin. Now, itong foreknowledge na tinutukol sa Romans 8:29 po ay hindi po ito simpleng kaalaman lang, kundi pag-ibig na nakatalaga mula pa sa simula. Ipinasya po ng Diyos na tayo'y ibigin nang tayo'y hindi pa kaibig-ibig. Gusto ko yung sinabi ni Paul Washer, nakita ko sa social media, para sa mag-aasawa. How would you ever learn unconditional love if you were married to someone who met all the conditions? Ang pag-ibig na iniibig sa atin ng Panginoon, unconditional And we're supposed to love our spouse the same way. Paano mo iibigin yung spouse mo kung ang nahanap mo na Mr. Right? Walang Mr. Right. Wala. Ang hahanapin mo ay isang makasalanang kumikilala sa kanyang mga kasalanan at nagpapahalaga at umiibig sa Diyos nang higit kaysa sayo. Mga dalaga at binata, sino hahanapin mo? Isang makasalanan na kumikilala sa kanyang imperfection
at nagpapahalaga sa Diyos nang higit sa pagpapahalaga niya kaysa sa'yo. Kung mamimili siya sa dalawa, ikaw ang pangalawa, ang Diyos ang una. Kung hindi gayon, baliktad ang lahat. Balik na natin cellphone at baka mauwi tayo sa couples morning, couples meeting. Ang Diyos po hindi naman nakakakita lang sa ating magiging desisyon eh. Sa mismo nagsimula ng ating kaligtasan, nagtalaga na tayo po ay maging anak niya through adoption. Amen? Romans 8:15 to 17. Tinilaga niya tayo maging kawangis ng kanyang sinisintang anak. Para sa akin, napakahalaga yun eh. Maaaring hindi kayang sakupin yan ang ating pag-aaral ngayon, pero napakahalaga nung klarong isip natin na buhat na ikay sumampalataya, anak ka na ng Diyos. Dahil ang laki-laki ng pagkakaiba nung ikay alipin at nung ikay anak. Ano ba mga katangian ng isang anak? Well, ang isang katangian ng isang anak ay yung trust, pagtitiwala. Nagtitiwala ka sa iyong ama. Di ba yun ang pananampalataya? We walk by faith and not by sight. Alam mong mahal ka ng iyong magulang at hindi nila kinakailangan patunayan yun. Alam mo yun sa sarili mo. Lalo na sa ating perfect Heavenly Father, reverence, mataas na klase ng pagpapahalaga. Hindi yung kung kailan mo lang maaalala ang Diyos. Kung kailan mo lang gustuhin makausap ang Diyos. Makipag-ugnay sa Diyos, hindi. Ang isang taong klaro sa Kanya ang kanyang pagiging anak, klaro sa Kanya ang kanyang kaugnayan sa Diyos, nasa una yun. Ginagalang ko ang aking Ama sa langit at ang kalooban niya ang pangunahin sa akin. Kamusta ang kaugnayan mo? Kung ikay mananampalataya o nagpapakilalang mananampalataya, kamusta ang kaugnayan natin sa Diyos? Kung magiging honest lang po tayo, hindi mo kinakailangan pagsigawan, pero sa sarili natin, walang puwang ng Diyos eh. Puno tayo ng kung ano-ano. Obedience, ang isa pang katangian ng isang tunay na anak. Yung kagayakan niyang sumunod, ay yung mga magulang dito. Sa amin, minsan yung mga anak namin, minsan ayaw naman agad doon sa iniuutos mo, hindi sila komportable. Pero sa gitna ng kanilang hindi pagiging komportable, magugulat ka, susundin ka pa rin. Magugulat ka, nagawa na nila, natapos na nila yung pinagagawa mo, ayaw nila. Maaaring may iba silang priority, pero sa dulo, hindi pwedeng hindi pa rin sila susunod eh. Ganun po ba tayo mga kapatid? Na yung obedience na ito, hindi mo para ma-earn ang pleasure ng inyong ama sa langit. Hindi ganon ang attitude ng isang tunay na anak. Ang isang anak, ginagawa niya ang lahat out of gratitude, love, at bunsod ng biyaya ng Diyos. How can you not worship a so generous, faithful, good God? Amen? So, binalikan ni Paul ang dati nilang kalagayan, ipinare-realize niya, sino ba kayo ngayon? At pagdating dito, sa verse 10, actually, babasahin natin muli yung 9, verses 9 and 10, makikita niyo naman yung kamangmangan na babalik ka pa doon. Let's read. Galatians 4, 9 and 10. But now, after ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Ye observe days, and months, and times, and years. Kung tutuusin po, malinaw ang sinasabi ni Paul dito eh. Ang mga Galatians na dati sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngayon ay tinutukso namang bumalik. Hindi na po sa paganistic rituals, kundi this time naman, observance ng mga Jewish calendar. Sabbath, faithful ka dapat dyan, festivals, rituals. Bakit? Kasi may mga Jewish leaders na kasama nila sa loob ng simbahan. Yung mga tinatawag na Judaizers.
mga Jewish teachers po na nagsasabi po sa kanila, itong mga baguhang Galatian believers, na para po sila maging legit na Kristiyano, kailangan muna nilang maging isang mabuting Hudyo. Yun yung tinuturo nitong mga ito. Kailangan muna nilang sundin ang mga alituntunin tungkol sa pagkain, kosher. So hindi ka dapat kakainin, may kakainin, etc. O pagka nilabag mo yan, hindi ka talaga totoong Kristiyano dahil hindi mo sinunod ang kaugalian naming mga Hudyo. Yun po yung nag-aaring diwa ng panahon na yun. O kaya naman, kung hindi sila magpailalim sa circumcision o kaya sumunod again sa mga Jewish calendar. Pero ang punto po ni Paul, pareho lang yung problema na yun eh. Magkaiba naman nyo, idolatry ng mga Gentiles tapos Jewish rituals, magkaiba sila naman nyo pero magkahawig din ang diwa eh. Parehong nakabatay sa panlabas na gawain, parehong walang kapangyarihan magbigay ng katwiran at parehong nagbabalik lang sa pagkaalipin. Alam nyo, sa panahon natin, ganito rin po ang hitsura ng legalism. Hindi naman ngayon ko lang nasabi yan. Iniisip po ng iba na kung perfect ang attendance ko, hindi masama yun. Pero iniisip ng iba, I could please God. And I could get some favor from Him kung perfect ang attendance ko. O kung nasusunod ko yung checklist, yung morality checklist. Tama ako magdamit, tama gupit ko, tama lakad ko. Again, hindi masama na lahat yun. Pero hindi ganyan ang attitude ng isang anak ng Diyos. Nagpapakaalipin muli tayo. Kung gayon, tinatry mong i-win ang favor ng Diyos. Kung nabubuhay ka ng dinumero at gusto mo lahat mabuhay din ng dinumero. Ano ang malinaw kay Paul? Halimbawa, ikaw kapatid, nakalalakad ka ng may kabanalan. Meron kang panlasa sa salita ng Diyos. May panlasa ka sa pakikipag-usap sa Kanya sa panalangin. Salamat. Pero kung yan ang kalagayan mo, dapat nating maalala ang sinabi ni Paul, I am who I am only by the grace of God. Amen. You don't perform all of those and then look around and say, see how much better I am. I hope nasusundan po ninyo ako. Anak ka na eh. Hindi ka na alipin. Lahat ng mabubuting gawa na ginagawa natin, ang hiwalay sa unawa na ito, hiwalay kay Kristo ay walang kabuluhan. Kahit na ialay mo ang iyong sarili na susunugin, kung hindi yan bunsod ng pag-ibig, wala rin papakinabangan sa atin. Amen? And finally, may takot, may concern si Paul. Sabi niya sa verse 11, I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Dito mga kapatid, makikita po natin ang puso ni Paul bilang isang pastor. Sinasabi po niya, may pangamba ako. Hindi dahil sa sarili niyang reputation. Paano kung yung mga naaralan ko ng gospel, malaunan, ligaw pala. Hindi yan ang concern niya. Sayang naman, counted na sana sila, mga na-convert ko. Sayang. Hindi yun ang concern niya, hindi yung reputation niya. Ang concern niya ay sila. Makamauwi yung mga pagpapagal niya para sa kanilang kaluluwa, mauwi lang sa wala kung sila'y tatalikod sa pananampalataya. Yun ang concern niya. Mawawala ng saysay ang gospel. At yung pangamba na yun ni Paul ay pangamba ko din. At pangamba ng maraming mga
tapat na pastor o pastor. Posible bang makilala ang Diyos kahit hindi ka mananampalataya? Oh yes. Very much so. Ano sabi ng Romans 1:21? Because when they knew God, saan ang difference? But that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into the image made like to corruptible man, to birds, four-footed beasts, and creeping things. Yan ang pangamba ng isang pastor na kagaya ko, na siyang pangamba rin ni Paul. Marami po sa atin dito sa congregation na ito ay maaaring nag-profess, we know God. Okay, tanggap natin yan. Meron kang intellectual understanding kung sino ang tunay ng Diyos. Pero dito, ang labanan. Meron ka bang malalim na sense of gratitude sa Kanya? At meron ka bang malaking pagpapahalaga sa Kanya? To the point na walang papantay sa Kanya o hihigit sa Kanya, lahat ng magtangkang pumantay sa Kanya ay dapat malagay sa ilalim. Yan ang hamon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, bring into captivity every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Napaka-possible na nag-profess ka, napag-ties ka, nagsabi ka, ikaw ay mananampalataya. Pero kung puso mo ay klaro, wala akong pagpapahalaga sa Diyos. Sabi ni Paul, maaari hindi ka pa talaga nakaranas ng kanyang pagliligtas in the first place. Kung yan ang kalagayan mo, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang panahong ukol, lumapit ka sa Diyos. O kung halimbawa ikaw naman sa simula't simula po'y malinaw na wala pang karanasan ng kanyang pagliligtas, ngayon ang araw na marahil ay niluloob ng Diyos, kaya mo narinig ang mensaheng ito na makipag-ugnay, makipagkilala sa tunay na Diyos. Come, come. Sabi ni Jesus Christ, come unto me, O ye that labor and heavy laden, I will give you rest.